sa lupa, sa pera, dahil ito kabayaran ng kasalanan. Napapansin nyo sa inyong buhay, paggulo, pagdating sa bahay, away, nagmumura, pagdating walang makain, kaya ito kabayaran ng kasalanan. Kung kayo'y magkapagsisi, bago kayo mamatay, mapupunta kayo sa buhay ng walang hanggan. Dahil ito kalooban ng Diyos. Kaya manalangin kayo pakikinggan ng ating Panginoon. Kung kayo nanalig sa ating Panginoon, ang gusto ng ating Panginoon ay buhay ng walang hanggan. Kaya, kaibigan, magsisi na tayo, manalangin, at maglumuhod sa ating Panginoon, nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, dahil sa ating mga kasalanan. Kaya maniwala tayo, si Jesus lamang ang kaligtas taong mabubuti ginawa sa mundong ito. Kaya hindi aksidente, o kami na rin ito nagngangaral. Kaya mapalad ang nakikinig na salita ngayong hapon. Kaibigan, ito na pala ang paraan upang tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Ito na pala ang paraan. Kaya napakinggan ninyo ang salita na ito na pupugaw sa inyong puso at isip. Kaya malinaw sa Biblia ang kamatayan, ang kabayaran ng ating kasalanan. Kaya ang kalooban ng Diyos, ang buhay ng wala hanggan. Kaya bansang Israel, manalangin tayo patigil na tikman. At ang Hamas, kaibigan, na wala unang nagtira sa Israel, pero hindi mananaig ang kasamaan sa mabuti. Yun ang nakasulat sa Biblia. Hindi magwawagi ang kabutihan sa masamang ginawa. Dahil maliit man ang iyong maliit ka, pero naniniwala ka sa Diyos. Kaya si David at si Goliath, tinalo niya si Goliath kahit siya'y maliit. Dahil sa kanyang paniniwala, sa pananampalataya, tinalo niya si Goliath gamit ang espada, kaibigan. Hindi siya magpadaig sa takot. Hindi siya nagpadaig sa kanyang maliit na katawan. Pinatunayan niya walang maliit sa matuwid. Kaya ganun din, kaibigan, kahit kayo makasalanan, tatanggapin kayo ni Jesus. Pag kayo nagpakumbaba, kahit makasalanan kayo, nakapatay kayo, nagnakaw, walang imposible kung kayo magsisi sa ating Panginoon. Kaibigan, kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17, si Kristo ay tinago na, hindi na siya tulad ng dati. Kaya magsisi tayo sa ating kasalanan. Kaya kung kayo magsisi, kung dati kayo nag-iinom, magtumura, pero pag tinanggap ninyo si Jesus sa inyong buhay, mararamdam ninyo ang pagmamahal sa inyong buhay at malaya kayo at masaya ang buhay pag kayo tinanggap ninyo si Jesus. Kaya wala na kayong pera, walang makain, pero masaya pa rin kasi naglilingkod kayo sa ating Panginoon. Kaya mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos ngayong gabi. Kaya nagsisisi ang mga makasalanan, mapalad ang nagsisisi sa mga may kasalanan. Kung sino man, dahil sabi kung sino man nasa Kristo ay binago na siya. Kaya hindi patang ang kahirapan, kaibigan, kung maglingkod sa ating Panginoon. Kaya hindi sa Diyos lamang tayo umasa, sa Diyos lamang tayo sumamba, hindi sa tao, hindi sa pera, hindi sa reboto, hindi kung sino man natin sambahin, kundi si Jesus lamang ang lumikha sa atin. Tayo nilalang lamang na ating Panginoon ang buong daigdig. Kung anong meron ka man ngayon, ipagpasalamat mo sa ating Panginoon na meron ka marangyang buhay. Unahin mo lang si Kristo sa ating buhay.
Dahil di kaligtasan ng ating Panginoon. Kahit kayo may sakit na, at kung kayo magsisi, alipin na kayo ng sakit, nasa balik na kayo ng Kalbaryo, kung pa na kayo sisisi, naubos na yung kayamanan, naubos na kayong bank account, kaya doon lang kayo sisisi, pag kayo'y malapit ng mamatay. Kaya maraming ganon, mga tao ngayon nagsisisi, pag malapit na sila ang mamatay, nasa ospital na sila, dialysis, nasa kulungan, doon pa lang sila nagsisisi, kasi nakagawa na sila ng kasalanan. Kaya, pero di pa ulit lahat, pag kayo magsisisi, buong puso kayo magsisi, tatanggapin kayo ng ating Panginoon. Kasi, Dolby Jr., kaibigan, siya'y natulan ng kulong ilang taon. Dahil sa hindi niya naman ginawa, kinakulong siya. Dahil sa hatol, nakulong siya sa kulungan ng Muntinlupa. Yung pagpapatuho sa kanyang buhay. Kaya naiyak-iyak siya, nagpapatuho sa kulungan, kaibigan. Mararamdaman mo kalungkutan. Mararamdaman mo na wala ka ng kaibigan, walang magulang sa kulungan. Magugutom ka. Mag-isip, bakit ako'y nandito sa kulungan? Sabi ni Dolby Jr., ako ba'y makasalanan? Ako ba'y walang nagawa? Ba't ako nandito? At sila pala ang paywatig sa kanya nating Panginoon. Doon siya nagsisi sa kulungan. Nagpagamit sa ating Panginoon. Nagpadala ng pangangaral sa loob ng kulungan. Kaya siya ay na-revival ang kanyang isip na mahalaga pala ang buhay, manalangin sa kanya. Kaya si Dolby Jr. sa kulong, kaibigan, at nagpadala ng anghel na mangangaral sa loob ng kulungan, at doon pala nag-umpisa na ang buhay mahalaga pala sa kanya. Kaya hindi nagtagal, siya nakalaya. Alam niyo, kaibigan, ano nangyari sa kanya? Siya ay nagpastor, kaibigan. Siya nagpastor, nagpahayag ang ano nangyari sa kanya. Na sabi niya, totoo ang Diyos sa buhay niya. Totoo na buhay ang Diyos sa kanyang buhay. Kaibigan, yung pa lamang malaking biyaya sa kanyang buhay, na binigyan pa siya ng pangalawang buhay. Nakakala niya wala nang kalayaan, wala na simple ang buhay niya kasi nasa kulungan na siya. Pero nagpadala ng anghel sa kulungan para siya ay makalaya. Kaya ngayon siya ay nangangaral, siya ay isa ng full-time pastor, kaibigan. Kaya search niyo lang, makikita niyo siya nangangaral ang salita ng Diyos. Kaya yun nagpatutuho sa kanyang buhay. Kaya kaibigan, yun lamang sa Diyos na lahat ng papuri. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Kung nga po pala isa sa kabataan ng God's Kingdom Mission Christian Church. Ako na tungkol na ginawa sa amin ng ating Panginoon.
pagsisisi. Pwede po tayo mapunta sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, kasama si Satanas. Kaya po, maglingkod na po tayo para po sa dating ng ating Panginoon ay hindi po tayo mapahamak. Kaya nga po, sinabi sa Biblia, ang kasalanan daw po ay kabayaran ng kamatayan. Kaya po, maglingkod na po tayo kung ayaw po natin mamatay at mapunta sa impyerno. Kung ayaw po natin mapunta ng impyerno, kung po tayo gumawa ng mga kasalanan at maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Kasi po, hindi natin napapalayan. Malapit na dumating ang ating Panginoon. Kaya po, mag-ingat po tayo. Manampalataya po tayo sa ating Panginoon. Kaya po, binigay ng ating Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak. Manampalataya tayo sa Kanya para po matubos ang ating kasalanan at hindi na po natin gawin. Kaya nga po, pag gumawa po tayo ng kasalanan, pwede po tayong mamatay. At saan po tayo mapupunta? Pag namatay tayo dahil sa kasalanan, sa impyerno po tayo mapupunta. Wala na po tayong ibang pupuntahan pag namatay tayo na hindi nakapagsisi sa ating mga kasalanan, kundi sa impyerno kasama si Satanas. Kaya po, maglingkod po tayo sa araw po natin mamatay ng puno ng kasalanan. Kaya nga sabi sa Roma 6:30, pagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan po ang ibibigay na sa atin. Kung tayo ay naglilingkod, tayo ay nananampalataya sa Kanya. Kung tayo po ay kung kalala po natin ng ating Panginoon. Kasi po sa pagdadating ng ating Panginoon, pwede po sabihin sa iyo ng sa atin ng ating Panginoon ay hindi niya po tayo kilala. Pwede po tayo sabihin ng ating Panginoon na hindi po tayo kilala. Pwede po tayo mapunta ng impyerno. Kaya nga po, mga kasalanan. Ang libreng kaloob po ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Pag nagsigo kayo, pag nanampalataya po tayo, pwede po tayo bigyan ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon. Kaya po, hindi po tayo makakapunta kung tayo ay makasalanan. Kung tayo po ay gumagawa ng mga kasalanan, puro po tayo biso, puro po tayo kaya po, sinabi ng ating Panginoon, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan kasi hindi po natin alam kung kailan dadating ang Panginoon. Kaya po, magsisi na po tayo habang may oras, panahon ko po. To God be the glory. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ako nga po pala ang kabataan ng GBM Sarawan. Kami nga po pala ang magbabahagi ng salita ng Panginoon na nakakapagbabago ng buhay. Ang salita po ng Panginoon ay makakapagbago po sa atin ang buhay katulad namin. Ang Panginoon po ay may kakayahang pagalingin tayo at bigyan tayo ng kalakasan sa ating pang-araw-araw. Ang Diyos po ay ang ating kalakasan at siya ang ating lakas sa pang-araw-araw. Kaya po, ang Panginoon po ay ang Diyos na makapagpapagaling sa ating mga sakit. Ang Diyos po ay makapagbago ng ating buhay. Kung tayo po ay may mga kasalanan, ang Diyos po ay pwede po niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba at pagkakilala sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos po ay nakapagbabago sa amin. Dati po kami di po kami interested sa mga
kami panahon sa mga ganitong gawain. Pero ang Diyos po ay kumilos sa aming mga buhay. Ang Diyos po ay kumilos upang sambahin namin siya at purihin sa aming mga buhay. Ang Diyos po ay may kalakasan, may kapangyarihan po siya na tayo po ay pagalingin sa ating mga sakito. Tayo ay kanyang baguhin sa ating mga ginagawa ngayon. Kaya po, kung tayo lang po ay nananampalataya sa Kanya, sumasamba sa ating Panginoon, tayo po ay ibibigay niya po ang ating mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin. Kung tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon, mararamdaman po natin ang kapayapaan sa ating mga buhay. Mararamdaman po natin na ang Diyos po ay nagmamahal sa atin. Ang Diyos po ay minamahal tayo. Ang Diyos po ay nakakabago ng buhay natin. Kahit tayo po may problema, kaya itong solusyonan ng ating Panginoon. Kung tayo lamang po ay nanampalataya sa ating Panginoon, kung tayo lamang po ay hindi gumagawa ng mga kasalanan, dahil ang Panginoon po ay ang ating kalakasan sa araw-araw. Manalangin po tayo sa araw-araw na ating pamumuhay. Manalangin upang sa pasasalamat dahil tayo ay nabuhay sa araw-araw. Ang Panginoon po ang gumawa sa atin. Kaya po, bigyan po dapat ang kaluguran dahil sa kanyang pagkabuhay sa atin. Binuhay niya po tayo dito para paglingkuran siya. Hindi gumawa ng mga masasamang bagay at walang kabuluhan na bagay. Kaya po, ang Panginoon po ay napakabuti. Kahit tayo po ay may kasalanan, hindi po tayo sumasamba sa Kanya. Pero tayo ay pinagpapalapan niya. Binibigyan niya tayo ng blessing sa ating mga buhay. Binibigyan niya tayo ng ganahan sa araw-araw natin. Kaya po sabi po sa John 3:16, kaya na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya kahit sa isang anak upang ating matubos ng Panginoon. Sambahin siya. Naaya po namin kayo na magsimba sa ating Panginoon. Tayo po ay magpurit sa ating Panginoon. Sama-sama po tayo maglingkod sa ating Panginoon upang po maramdaman po natin ang kapayapaan sa ating Panginoon. Papadama niya ito sa atin kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po, kahit bata pa tayo ay maglingkod na sa ating Panginoon para hindi tayo makagawa ng maraming kasalanan habang tumatanda tayo. Ibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan para sambahin ng ating Panginoon. Kaya po, sinasabihan na po namin kayo na malapit na po dumating ang ating Panginoon. Tayo po ay magsisiyan sa likuran ng ating mga nagagawang kasalanan dito sa mundong ito. Tayo po ay maglingkod na ng mabuti sa ating Panginoon. Kung tayo may problema, ang Diyos po ay nariyan. Madalangin lang po tayo. Ang Diyos po ay kaya niya po latasin ang ating mga problema. Kaya po, manalangin lang po tayo at maglingkod sa ating Panginoon. At marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ito lamang po. To God be the glory. Isang mapagpalang hapon po sa nakakarinig ng aming boses. Ako po ay taga God's Kingdom Mission Christian Church at ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos. At ang sabi nga po sa John
14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang sinasabi po doon ay si Jesus lang ang daan patungo sa katotohanan at hindi tayo makakapunta sa Ama na nasa langit. Kaya ang sinasabi doon ay maglingkod tayo sa Kanya kundi wala nang ibang daan kundi si Jesus lang at tayo sumamba ng buong puso kay Jesus na huwag tayo mag-alinlangan na sumunod sa Kanya at sa mga panalangin at sabi nga rin po sa Roma ay ang lahat ng mga kasalanan ay makakapunta sa nagliliyab na apoy nasa impyerno at tayo papahirapan doon ni Satanas na ang ginagawa lang ay puro kasalanan at tayo mamamatay ng paulit-ulit dahil mamamatay doon ng paulit-ulit at mainit doon. Kung mainit dito, mas mainit doon. Kaya kapatid, bago na tayo maglingkod na tayo sa ating Panginoon, huwag na tayong gagawa ng kasalanan at sumamba na lang tayo sa Diyos ng buong puso at buong kaluluwa kaya kapatid, wala nang daan kundi si Jesus na lang. Kapatid, tayo magbago na si Jesus lang ang daan, siya rin at tinubos niya ang ating kasalanan. Kaya kapatid, siya lang ang ating sasambahin at hindi ang mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan, sabi nga sa Ten Commandments po ay huwag tayong gagawa ng imahen katulad ng ating Panginoon upang sambahin. Kaya kapatid, huwag natin silang gagayahin na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Hindi tayo katulad sa kanila, kundi sambahin lang natin ang ating Panginoon, manalangin tayo at sumamba sa Kanya. Walang patutunguhan ng ating paggagawa ng ating kasalanan. Walang patutunguhan ng gagawin natin kasalanan. Kaya kapatid, ang dapat natin gawin ay tayo ay makasalanan at ipanalangin natin na tayo na sumamba tayo at manalangin tayo ng buong puso na hindi tayo mag-hesitate na sumamba sa Kanya at sabihin natin ang katotohanan na makasalanan tayo itong una pa man. At sabi nga sa Roma, walang sino man ang taong hindi makasalanan. Kaya kapatid, walang hindi makasalanan sa atin. Tayo ay sumamba lang sa Kanya ng buong puso. Kaya kapatid, tayo nagkasala. Kaya sumasamba tayo sa Kanya upang makapunta tayo sa kaharian ng Diyos at upang hindi tayo makapunta sa naglalagyab na apoy. At to God be the glory. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Kami po ang grupo ng God's Kingdom Vision Christian Church na nagbabahagi ng salita po ng ating pong Panginoon. Narito po kami upang ibahagi ang mabuting salita po ng ating Panginoon at ibahagi namin sa inyo para maligtas po ang mga tao sa mundong ito at makakilala sa Kanya. Kapatid, alam niyo po bang mahal po tayo ng ating pong Panginoon? Kaya nga po kailangan po natin siyang sambahin sa ating buong buhay. At kailangan po natin na sumampalataya sa Kanya habang nabubuhay pa tayo. At kailangan natin siyang sambahin habang naririto pa tayo sa mundong ito. At kung dumating ang ating pong Panginoon sa takdang panahon at hindi ka pa rin nakakapagsisi o kaya hindi mo pa rin nahandog ang iyong buhay sa ating Panginoon, ay huli na po ang lahat at dapat
nga kailangan po natin na ihandog na natin ng maaga ang ang ating buong buhay sa Kanya para tayo ay maligtas at nawa makakilala tayo sa ating pong Panginoon. Sabi nga po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not be perished but have an everlasting life. Sabi po dun kapatid kaibigan, hinandog po ng ating pong Panginoon ang Kanyang buktong na anak upang ang mga kasalanan natin ay matubos at kaya nga po siya pinako sa krus ng Kalbaryo, pinahirapan siya para lamang matubos ang mga ginawang kasalanan ng tao sa daigdig na ito. At kaya nga kapatid kaibigan, ganun po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Handa niya po na ihandog ang kanyang nag-iisang buhay para sa mga tao, sa mga anak na minamahal niya sa mundong ito. Kaya dapat ganun din natin kamahal ang ating pong Panginoon kung gaano niya hinandog ang kanyang buhay sa Panginoon. Dapat ihandog natin ang buhay natin sa Kanya. Kaya nga po, kailangan dapat natin siyang unahin. Sabi nga po sa Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added into you. Sabi nga po doon, kung unahin po natin ang ating pong Panginoon, ang lahat ng mga bagay na gusto mong makamit ay makakamtan mo, at ang mga bagay na hinihiling mo sa Panginoon ay ibibigay agad ito sa iyo ng ating pong Panginoon kung sumamba ka lang sa Kanya, kapatid kaibigan. At sabi nga po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi po doon, si Jesus lamang ang ating tanging daan papunta sa Kanyang kaharian sa langit, at walang ibang makakapunta doon. Wala po dapat tayo sinasamba na Diyos-Diyosan maliban sa ating pong Panginoon na nag-iisa lamang na buhay at makapangyarihan, at kailangan po natin siyang sambahin sa ating pong buhay dahil siya po ang naglikha sa atin at siya po ang nagbigay ng buhay sa atin, at kailangan po natin na magpasalamat sa Kanya sa ating buhay na binigay sa atin, at kausapin po natin siya araw-araw. Tayo po ay manalangin sa araw-araw at magpasalamat na binigyan niya po tayo ng panibagong buhay para lamang at magkaroon tayo ng lakas para tayo ay maligtas at sumamba sa Kanyang kaharian, at para hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. Sabi nga po sa aklat ng Matthew 3:2, Magsisi na kayo at talikuran ng iyong mga kasalanan, sapagkat malapit na pong dumating ang ating pong Panginoon. Sabi nga po doon, kailangan na po natin magsisi sa ating mga kasalanan na ginawa sa mundong ito. Ihandog po natin ang ating buong buhay at dapat po taos-puso po tayong naglilingkod sa ating pong Panginoon, dahil hindi po natin alam kung kailan po dadating ang ating pong Panginoon sa daigdig na ito. At sabi nga po sa Biblia, kailangan po tayo maging handa palagi dahil hindi po natin alam kung kailan dadating ang ating pong Panginoon. Sa mga nangyayari sa daigdig na ito, malapit na po dumating ang ating pong Panginoon. Nakasulat po sa Biblia, mag-aaway-away ang mga bansa sa bansa, at ito'y nangyayari na ngayon sa Israel at sa Palestine. Kaya nga kapatid kaibigan, nawa ay mag-ingat tayo at kailangan po natin na sambahin ang ating pong Panginoon para sa ating kaligtasan at maligtas ang ating buhay, ang ating kaluluwa at mapunta sa piling niya. At kailangan po natin na ihandog ang ating mga buhay para hindi po tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy, at idalangin po natin sa ating pong Panginoon na bigyan niya tayo ng kalakasan at karunungan, at pagpalain niya tayo kung tayo ay sumasamba sa Kanya at ihandog ang ating buhay sa Kanya. Yun lamang po, to God be the glory. So mapagpalang po ang gabi sa lahat po ng mga kababayan namin sa Salawag, sa lahat po ng mga nakikinig po sa
sa live streaming. Salamat po sa inyong buhay na patuloy po nating naranasan ang kapayapaan sa bansang Pilipinas dahil po sa patnubay, gabay ng Diyos na patuloy tayong pinoprotektahan sa pagkakataon na ito. Kaya karapat dapat lamang po na tayo ay magbigay galang, respeto sa ating Diyos. Patuloy na tayo tumugon sa kanyang panawagan na kung saan nais niya lahat tayo ay magkaisa, magmahalan, sapagkat ang Diyos po mismo ang nagsabi, hallelujah, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya may plano po sa atin ang ating Panginoon sa lahat po ng tao sa daigdig na ito. Nais po ng Panginoon na magkaroon tayo ng pananampalataya, sapagkat ang daigdig na ito ay kapag ang tao ay walang paniniwala at paghanga sa ating Panginoon ay mapupunta sa impyerno. At ang impyerno po ay ito'y dinisenyo para sa mga tao na walang paniniwala at paghanga sa ating Panginoon. Kaya mapalad po tayo mga kaibigan, kapatid. Mahal namin kayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Nais ng Panginoon na patuloy tayong sumamba, sumampalataya sa Kanya habang ang daigdig na ito, ang Pilipinas, ay mapayapa pa. Hindi katulad na lamang ngayon na nangyayari po sa ating Palestine, sa Israel, mga Lebanon, nagkampi-kampi na po sila, maging ang Russia, maging ang Amerika ay nagsama-sama na po dahil ay gusto na po nilang magkaroon ng digmaan. Kaya ito po ang prinsipyo ng tao na nais magpatatag, nais maging dalubhasa sa daigdig na ito, nais na ipakita na makapangyarihan ng isang bansa. Pero salamat kaibigan, kapatid, sapagkat naturuan tayo ng ating Diyos na buhay na kailangan magpakumbaba, kailangan mahalin natin ang ating kapwa, kailangan natin na bigyan ng pansin ang mga pamilya natin, ihayag ang banal na salita, sapagkat ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan na lahat tayo ay kapag tayo sumampalataya sa salita ng ating Panginoon ay makakanta natin ang buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, kapatid, hallelujah, sa 2 Kings chapter 6 verse 15 na kung saan isang tao na propeta ng ating Panginoon na siya ay may katulong, nang lumabas po ang katulong, kaibigan, kapatid, sa tolda, sa tent, nakita po niya ang kaaway at natakot po siya sapagkat napakarami po ng sundalo. At itong ating si Eliseo, tinanong po niya ano ang ating gagawin. Kaya sabi ng ating nanalangin po si Prophet Eliseo, sabi niya, buksan mo, Panginoon, ang mata ng lingkod na ito. At pinakinggan po si Eliseo, nabuksan po ang spiritual eyes ng kanyang katulong at nakita po ang mga nakakarwahing mga anghel na nakapalibot sa kaaway. Kaibigan, kapatid, ito pala ang pinakamahalaga sa daigdig na ito. May mga bagay na hindi natin nakikita sa pamamagitan ng mga spiritual na bagay. Bagay na kailangan natin sampalatayanan na ang Diyos po ay hindi natin nakikita, pero pinapadama niya sa atin na mahal niya tayo. Hindi natin nakikita ang mga anghel, pero iniingatan tayo ng ating Panginoon na kung saan tayo ay makasalanan, ang daigdig ay ang mundo ay punong-puno ng kasalanan, pero minahal tayo ng ating Panginoon. Pinadaman niya na mahal niya tayo, iniingatan niya ang bansang Pilipinas sa salot, sa digmaan, sa mga mananako. Kaya kaibigan, kapatid, mahal tayo ng ating Panginoon sa oras na ito. Kung bakit hindi namin tinataas ang aming sekta, hindi namin tinataas ang aming pastor, kaibigan, kapatid, sapagkat ang tinataas lamang namin, Diyos na makapangyarihan na nagbago ng aming buhay, katulad ng mga kabataang ito. Kaibigan, kapatid, ano ang pag-asa ng bayan ng mga kabataan? Salamat dahil nagkaroon ng katugunan, nagkaroon ng katuparan ng plano na sa kanilang buhay, na kung saan at sila'y nagpapagamit sa ating Panginoon, naghahayag ng salita ng Panginoon. Kaibigan, kapatid, hallelujah, kapag tayo ay may mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho, na hindi naglilingkod sa ating Panginoon, yayain natin mag-church, yayain natin sumamba sa ating Panginoon upang magkaroon ng katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay, ang buhay na walang hanggan. Dahil mapalad ang tao na may paniniwala at paninindigan sa ating Diyos na buhay. Hindi sa pamamagitan ng mga missile armas, kaibigan, ang tagumpay sa daigdig.
Hindi dahil sa mga jet fighter para magtagumpay ang Israel o ang Palestine, ang Hamas, kaibigan kapatid. Ang tagumpay ay nagmumula lamang ito sa ating Diyos na buhay, na siyang nagmamay-ari sa lahat ng kapangyarihan sa daigdig na ito. Marahil nakikita natin minsan ang kapangyarihan ng kadiliman, impluensya, nariyan ang mga pagsubok. Nakikita natin katulad ng katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga karawahe ng kaaway. Pero kaibigan kapatid, nais ng Panginoon sa oras na ito, makita mo ang himala na ginawa ng Diyos sa iyo. Iningatan tayo ng ating Panginoon. Makita natin ang kapangyarihan ng Diyos na bagamat tayo makasalanan, pero tinubos niya tayo, kaibigan, kapag tayo humingi ng tawad. Kaya tayong patawarin ng ating Panginoon. Kailangan makita natin, kaibigan kapatid, na ang Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Anong kaligayahan, kaibigan kapatid, na naramdaman natin na kung saan mayroong taong nagsakripisyo sa atin, namatay ang Diyos, nagkatawang tao at tayo naligtas. Kailangan ito ang makita natin sa ating buhay. Hindi ang mga problema, hindi ang mga higante ng ating buhay na kung saan tayo mawawasak sa mga problema na kung saan doon na tayo nakapokus. Nakikita natin ang problema sa pamilya, pero hindi natin nakita ang kapangyarihan ng Diyos na iniingatan tayo. Nakita natin ang problema sa bansa, pero hindi natin nakita na mayroong Diyos, mayroong mga anghel na nag-iingat sa atin para tayo magtagumpay. Kaibigan kapatid, ito ang nais ng Panginoon makita mo sa oras na ito. Na kung saan, bagamat maraming mga pagsubok, maraming problema, kailangan lumakad tayo sa pananampalataya. Makita natin ang mga espiritual na bagay. Ano ang mga espiritual na bagay? Iningatan tayo ng ating Panginoon. Niligtas tayo sa mga mang-aapi, mananakop. Niligtas tayo sa mga alipin, bisyo ng kasalanan. Niligtas tayo sa mga sakit at karamdaman. Ito ang kailangan makita natin, kaibigan. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Ano ang nakikita mo sa oras na ito? Baka nakikita natin ang mga pagsubok, problema ng ating buhay, pero hindi natin nakita ang kapangyarihan ng ating Panginoon at ang mga himala. Kaibigan, mula ng pagkagising sa umaga, may kapangyarihan na agad ang ating Panginoon. Kahit tayo tulog, binabantayan tayo. Kaya salamat po dahil kami ay isang buhay na patotoo na kung saan iningatan ng ating Panginoon, nakakapag-share ng Word of God. Hallelujah! At maraming mga tao na nangangailangan, walang kapayapaan, kaibigan, sa oras na ito, at kailangan din nila ng kapayapaan at kaligtasan. Kaya unahin natin ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Panginoon. Sabi nga, kaibigan, sa salita ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ang kailangan mo sa oras na ito? Ano ang kailangan mo sa espiritual na buhay mo sa oras na ito? Sapagkat ang pisikal nating katawan, kaibigan, hallelujah, ito ay makakaranas talaga ng kamatayan, bunga ng kasalanan ng ating ama sa pananampalataya. Ang ama natin sa dugo, sila Adan at Eva. Sila ay mga nagkasala, kaya tayo nakaranas ng kamatayan ng ating pisikal na katawan. Ano ang kailangan natin? Pinaka-importante pa rin, hallelujah, makita natin ang espiritual na buhay ng isang tao. Magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon para muling mabuhay ang ating espiritual, para muling makita natin, mabuksan ang ating mga spiritual eyes, upang mabuksan ang ating spiritual mind, upang maunawaan natin ang karunungan at kapangyarihan ng ating Panginoon, kaibigan, kapatid. Sapagkat ang mga tao na namumuhay sa laman, hallelujah, ay hindi paghaharian ng ating Panginoon. Ang laman ang tinutukoy sa Biblia, ito ay tumutukoy sa ating mga pansariling lakas, pansariling nais, pansariling desire sa ating mga katawan. Gusto mong yumaman, gusto mong magpakatatag sa daigdig, gusto mong tumalino, ito ang mga desire ng ating mga pisikal na katawan. Pero sa espiritual, kaibigan, kapatid, ang tinutukoy ng Biblia, ang patungkol sa espiritual na bagay, sabi ng ating Panginoon kay Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Kailangan ipanganak muli ang ating espiritual na buhay. Kailangan muling mabuksan ang ating espiritual na mata. Kailangan muling mabuhay ang ating mga espiritual na pamumuhay upang maranasan natin ang presensya at gabay at santong espiritu na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya maraming naliligaw sapagkat hindi tayo namumuhay ayon sa espiritual na bagay. Nakita natin, kaya tayo naniwala. To see is to believe. Nakita natin na may digmaan, natatakot tayo. Pero kaibigan, sa espiritual na buhay, kapag nakita mo ang digmaan, kapag nakita mo ang mga problema, kung nakita mong sabay-sabay ang problema ng mga dumadating sa iyo, ang espiritual na bagay, kaibigan, kapatid, may nakalaan, kaibigan, na pagpapala sa mga tao na sumasamba sa totoong espiritu ng ating Panginoon. Pagpapalain ang pamilya mo, magkakaroon ka ng magandang trabaho, poprotektahan ka ng ating Panginoon at ililigtas ka sa aliping bisyo ng kasalanan. Kaya kaibigan, kapatid, maraming tao na hindi pa rin naniniwala at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil naniniwala sila sa mga nakikita lamang, sa mga pisikal na nakikita sa daigdig na ito. Pero kaibigan, kapatid, sabi ng ating Panginoon, wawasakin niya ang daigdig na ito hanggang sa dulo ng mundo, kaibigan, kapatid, sapagkat winasak na ng ating Panginoon ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. Sa kapanahonan ni Noah, nang wala ng taong naglilingkod, wala nang matuwid maliban kay Noah. Kaya nilipol ng Diyos ang lahat ng masamang tao, walang pananampalataya, hindi namumuhay sa espiritual na bagay, nilipol at pinatay ng ating Panginoon. Saan tayo kabilang, kaibigan, kapatid, sa oras na ito? Baka namumuhay pa rin tayo sa pisikal na bagay, hindi sa espiritual na bagay. Natatakot tayo kapag tayo'y naglingkod sa ating Panginoon, naubos ang oras natin, nalugi tayo sa trabaho, natatakot tayo. Minahal natin ang ating trabaho, lagi tayong present, ang ating eskwelahan, hindi tayo nagpapalate, lagi tayong sumasagot sa eskwelahan, laging aktibo sa trabaho. Pero sa church, laging absent. Pero sa church, hindi naglilingkod sa Panginoon. Pero sa church, hindi sumasamba sa ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, tatapusin ng Diyos lahat ng ginawa ng tao sa daigdig, maliban sa kanyang ministeryo na pinagtitiwala niya sa mga tao. Ang ministeryo na sasambahin natin ng ating Panginoon, ipoproklama natin ang kabutihan ng ating Panginoon, ipoproklama natin ang favor ni Lord, ipoproklama natin, aawitin natin na ang Diyos ay buhay, makapangyarihan. Ito lamang ang mananatili, kaibigan, kapatid. Lahat ng trabaho, kumpanya sa daigdig ay matatapos, mawawasak. Kaibigan, nakatala na sa Biblia, magkakaroon ng iba't ibang digmaan sa Matthew chapter 24. Magkakaroon ng tagutom sa daigdig, magkakaroon ng great disaster, kaibigan, babagsak ang mga bituin, mawawasak ang mga building, hallelujah, mawawasak ang mga 1/4 ng daigdig. Ang mga dagat, kaibigan, kapatid, ay magiging dugo ang dagat, kaibigan. Wala tayong pupuntahan sa daigdig na ito, hindi tayo makakatago. Kaibigan, kapatid, stay where you are at magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon, nang malapit na siyang umalis sa daigdig sa mga apostol, sapagkat nagwo-worry, natatakot na sila. Aalis na ang dakilang manggagamot, aalis na ang makapangyarihan, aalis na ang Diyos na kayang bumuhay ng patay. Sa John 14:1, sinabi ng ating Panginoon, do not let your heart be troubled. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, sabi ng ating Panginoon sa mga disipulo, sa mga apostol, sa mga Kristiyano, kaibigan, kapatid. Trust in me and trust also. Trust God and trust also in me, sabi ng ating Panginoon. Sumampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos na buhay, kaibigan, kapatid, sapagkat ang takot at kaba ay nananaig ang kadiliman sa tao kapag tayo may takot at kaba. Kaya sabi ng ating Panginoon, huwag kang kakabahan, huwag kang matakot. Manatili ka na sumampalataya ka sa ating Panginoon, sapagkat pag binuksan ng Diyos ang espiritual na buhay natin, kaibigan, nakikita mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Mula sa kadiliman, aalisin ka ng ating Panginoon, sapagkat pipiliin ka ng ating Panginoon.
Bibigyan ka, kaibigan, at ihiwalay ka sa mga taong masasama. Sa kadiliman, aalisin tayo ng ating Panginoon sa mundong magulong ito, sa madilim na mundong ito. At dadalhin tayo doon sa kaliwanagan, sa mga mabubuting tao, sa mga tao na sumasamba sa Diyos, sa mga tao na may pananampalataya. Dadalhin tayo doon. Gagawin tayong mga pari ng ating Panginoon. Gagawin tayong banal na bansa ng ating Panginoon. At walang sino mang makakapuksa sa banal na bansa. Hallelujah, sapagkat iingatan ng ating Panginoon. 1 Peter 2:9. You are the chosen people, a holy nation, a people belongs to God, who may declare the praises on Him, who called out from darkness into the marvelous light. Kaya kaibigan, kapatid, kapag pinili ka na ng ating Panginoon, makakasama natin ang Diyos sa pagdating niya, sa ikalawang pagdating niya, sapagkat ang unang pagdating ng ating Panginoon, isa siyang mga manggagamot, isa siyang guro, isa siyang tagapagligtas, kaibigan, at namatay sa krus ng Kalbaryo na buhos ang kanyang dugo upang sa kaligtasan ng lahat ng tao. At sa kanyang pag-akyat sa langit sa Ama, sa kanyang pangalawang pagbabalik, kaibigan, hindi na siya maamong tupa, hindi na siya guro, hindi na siya tagapagligtas, kaibigan, kapatid. Isa na siyang tagapaghusga, isa na siyang judge, kaibigan. Tayo ihusgahan sa lahat nating ginawa sa daigdig nito. Kung tayo gumawa ng masama at mabuti, tayo ihusgahan ng ating Panginoon sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, kapatid, hindi na, wala nang second chance bukas. Wala nang pagkakataon bukas. Baka mamaya tayo maputulan ng hininga. Baka mamaya mamatay na tayo sa ating bisyo't kasalanan. Mamatay tayo, hindi na tayo makagising dahil sa ating mga kasalanan. Baka mamaya mayroong pumatay sa atin. Ngayon na ang pagkakataon. Ngayon na ang pagsisisi ng ating kasalanan. Ngayon na ang pagbabalik loob sa ating Panginoon. Ngayon na, kaibigan, ang pagbabalik tanaw sa kabutihan ng ating Panginoon. Ngayon na ang pananampalataya itaas mo, kaibigan, kapatid, upang maranasan natin ang kapayapaan at kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng disipulo, kaibigan, ginamit nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa tuwing binibati sila ng mga nakakakita na sila'y nagpapagaling, si Apostol Juan, si Apostol Pedro, hallelujah, ang mga lumpo ay pinagaling, pinatayo. Sinabi nila sa kapangyarihan ng Diyos na si Jesucristo na taga Nazaret, kaya siya gumaling. Huwag kayong maniwala at sumampalataya sa amin. Kami ay ginamit lamang ng ating Diyos na buhay. Kaibigan, kapatid, marahil instrumento ang pagkakataong ito para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon sa oras na ito. Marahil instrumento kami para makilala mo ang Diyos, kaibigan, kapatid. At mismong Diyos ang magsasanay sa iyo upang humayo at gumawa ka ng mabuti. Diyos mismo ang magpapagaling ng sakit at karamdaman mo sa oras na ito kung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon. Diyos mismo ang magdadala sa iyo haliyo sa kaluwalhatian, sa presensya ng ating Panginoon, at mararanasan mo ang tagumpay sa daigdig hanggang sa langit ay makakasama natin ng Diyos na buhay. Wala nang iba, hindi pera, hindi tao, kaibigan, sapagkat mabibigo tayo sa tao, mabibigo tayo sa pera. Huwag mong sambahin ang pera, huwag mong sambahin ang tao. Hindi tao ang magliligtas sa iyo, hindi relihiyon ang magliligtas sa atin. Maliban, kaibigan, kung sasamahan tayo ng ating Panginoon, katulad ng kanyang pinangako na ililigtas niya ang kanyang bayan. Kaya kaibigan, kapatid, ito ay nasa propesya na. Magkakaroon ng digmaan sa lahat ng buong daigdig. Kaibigan, huwag mong hintayin ang bukas at World War III para magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Huwag na nating antayin na maputulan pa tayo ng paa. Mabulag tayo katulad ni Apostol Pablo bago siya gamitin ng ating Panginoon. Saul pa lamang kanyang pangalan, sapagkat isa siyang taga-usig at nais niyang ipapatay ang mga Kristiyano doon sa Damascus. Kaya pumunta siya galing sa Jerusalem papunta sa Damascus para ipapatay ang mga Kristiyano. Pero kaibigan, binulag muna siya bago siya gamitin ng ating Panginoon. Kaya tinawag siyang Saulo noon at ngayon ay Apostol Pablo na, at nangaral sa mga taga-Corinto, nangaral si Apostol Pablo sa taga-Roma, nangaral si Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonian,
sa mga taga-Macedonian, sa mga taga-Grego, sapagkat si Apostol Pablo ay isang Pariseo na nakapag-aral ng batas at marunong siyang magsalita ng Grego at Hebreo at Romano. Kaya kaibigan, kapatid, haleluya, anuman ang kailangan mo sa oras na ito, anuman ang kalakasan mo, anuman ang talento mo, huwag mong patayin, kaibigan, kapatid. Kung mayroon kang kalakasan, magpagamit na tayo sa ating Panginoon. Hanggat buhay pa tayo, ipagamit na natin ang ating lakas, ang ating talino, ang ating oras ay igugol na natin sa paggawa ng mabuti para pagdating ng tamang panahon, kapag tayo'y humarap na sa hantungan ng hukom, tayo ay taas noo na makakaharap sa ating Panginoon upang ipagtanggol ang ating sarili. Panginoon, ako ay naging mabuting lingkod at iligtas mo ang aking kaluluwa patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, kapatid, may babala na kapag tayo hindi naging tapat sa oras na ito hanggang sa kasalukuyan at pagdating ng araw na tayo namatay, hindi naglingkod sa ating Panginoon, karagat-dagatang apoy ang nag-aantay sa atin kapag tayo hindi iniligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa oras na ito, lahat ng patotoo, lahat ng inyo napakinggan, kaibigan, kapatid, ito'y nagmula mismo sa ating Panginoon at wala sa aming karunungan ang aming ibinabahagi. Sinabi ng ating Panginoon sa 1 Peter, lahat ng isinulat ng mga propeta at apostol, pinapangaral ng mga guro, ng mga lingkod ng Panginoon, ito'y nagmula mismo sa ating Panginoon, Hesukristo, nagmula sa karunungan at kaisipan ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, sumampalataya ka sa oras na ito, hindi sa amin, hindi sa tao, kundi sa Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at magpapatawad sa atin. Isang araw makikita natin ang resulta ng ating pananampalataya na tayo'y pinagpapalat, pinagtatagumpay na ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, humingi kami ng isang panalangin sa inyo. Kung nais nyo pong sumabay sa maiksing panalangin, kung mayroon kayong mga sakit, karamdaman, pwede po natin ipanalangin, pwede kayong lumapit, pwede po kayong mag-request, dahil ang Diyos po mismo, ang pananampalataya nyo, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, magbibigay sa inyo ng katugunan sa lahat yung panalangin, at wala pong mabibigong sumasampalataya. Kaya sa oras na ito, maiksing panalangin, pwede kayong sumabay, magtanggap sa ating Diyos na buhay. Hindi po panibagong reliyon, kundi tamang relasyon, pananampalataya ang magliligtas sa ating mga buhay. Kaya tayo po sumunod, pwede po kayong sumunod sa mga nanonood at sa lahat po ng mga kababayan namin, pwede po kayong sumabay sa maiksing panalangin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Tinatanggap po kita bilang Diyos na tagapagligtas ng aking buhay. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawang kasalanan, mula bata hanggang sa kasalukuyan. At nangangako na po na maglilingkod na, magiging tapat at magpapagamit ng aking buhay para sa iyong kaharian. Panginoong Hesukristo, itala mo po ang ating pangalan sa aklat ng buhay upang maranasan ko po ang buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran, sa pag-ibig, sa kaligtasan. Ito po ang aking dalangin. Amen. Salamat po sa inyong pagsabay, mga kaibigan, mga kapatid. At sinabi po ng ating Panginoon, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay bibigyan niyang karapatan maging anak at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, kapatid, sabi sa John chapter 10 verse 10, hallelujah, ang magnanakaw, ang demonyo ay pupunta dito sa daigdig upang magwasak at pumatay. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya sa pagkakataong ito, hindi natin pinakinggan, hindi natin sinampalatayanan ang salita ng Panginoon, tayo mismo ay makakaranas ng pagwasak ng ating pamilya. Mararanasan natin ang pagwasak ng ating buhay, bunga ng ating kasalanan na hindi tayo tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. At ang mga digmaan ay mararanasan natin salot, sakuna, maging sa kamatayan ay hindi natin masusumpungan ang Diyos at ang pag-ibig ng ating Panginoon kapag tayo hindi tumanggap sa ating Panginoon. Kaya sa lahat ng sumampalataya, kaibigan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isang araw magpapatotoo tayo na totoo ang Diyos.
at dakila ang kanyang pangalan. Kami na lamang pong mananalangin. Salamat po sa lahat ng nakinig at sa lahat, Panginoon, na mga ginamit mo sa oras na ito. Patuloy mong palakasin, pagpalain ang bawat isa. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, gabay, habang kami ay naglalakbay sa daigdig na ito. At sa lahat po ng aming kababayan sa Salawag, sa lahat ng mga nanonood sa live streaming, ihatid, abutin mo sila ng iyong kapangyarihan. At patuloy, Panginoon, sila ay makakaranas at makakasumpong ng iyong kapangyarihan, kagalingan ng sakit at karamdaman, kalayaan sa bisyo at kasalanan, at kapayapaan sa kanilang buhay at kanilang pamilya, sa kanilang trabaho. At ang lahat, Panginoon, ng kanilang pananampalataya, ang kanilang pinapaniwalaan, alam namin, Panginoon, na ito yung tutugunin. Isang araw, Panginoon, hallelujah, sila ay magpapatotoo na sila ay pinagtagumpay mo, pinagpala, bunga ng kanilang pananampalataya. Pagpalain mo lahat ng aming driver, ang aming barangay, ang aming bansa. Pagpalain mo po, Panginoon. At lahat po ng mga Muslim, aming kapatid, mga Palestino, mga kapatid namin sa pananampalataya, Panginoon, magmahalan sa Israel, magpatawaran, at lahat po sila, Panginoon, ay hindi mag-involve sa gera. Pagkaisahin mo po ang dalawang bansang ito at pagkaroon, Panginoon, ng revival sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa tagumpay ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen.